Mga kababayan, ito kasing kinasasangkutan ni Liza Tanas na krimen sa US ay nakapublish po sa website sa US. At inaabangan namin yung police report na sa tingin namin, well, according to VP Sara, nasa police report ito. So maybe VP Sara has the record, okay? Kaya lang may nag-take over doon, may ano ba, nalimutan ko na naman yung term, nasa dulo ng dila ko. Basta may nag-take over sa isang division na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng bit-bit ni Lizang lalaki, mukha raw mga Pinoy ang kausap sa isang closed door meeting. And then after nung isang oras na meeting na yon, nabago na yung desisyon. May nag-take over na sa investigasyon. At yung ka-meeting ng division na yon, according to Dean Chase, ay mukhang mga Asyano or mukhang Pinoy. Okay? Balat Pinoy, mukhang Pinoy. So, baka may inusap ang babaeng ahas, di ba, na masusuhulan sa US para mag-take over sa investigasyon. Baka mamaya i-strike siya sa record or alisin ang pangalan niya. Pero ito nga po yung nakapublish po sa ano to? HollywoodLAnews.com. Okay. Juan Paulo Tantoco, 44 years old, died at a hotel. I-flash ko yung ano na to habang binabasa ko para bongacious side eye. Bear with me, Hold on 1 second. Oo. Sino yan? May nagsisend na naman sa akin ng infong ganap-ganap. Dali ha. Gusto ko kasi makita nyo yung binabasa ko Bear with me. Alrighty. So, basahin ko lang to. Makinig mabuti. This was written by, who is it? No. Okay, talaga palang ano to, report. Case number, may case number mga ating. 2025-04377. Los Angeles County is reporting the death of a 44 years old Asian male that occurred at the Beverly Hilton Hotel located at 9876 Wilshire Boulevard in Beverly Hills, California. The coroner's office identified the man as Juan Paulo Tantoco. Siya yung eredero ng Rustans department store. Social na bilihan. Actually, yung kakilala ko mga kababayan, when I bought some utensils in yung IKEA sa MOA, sabi niya, huwag kang bumili sa IKEA. Sa Rustans ka bumili, mas magaganda. Sabi ko, mahal naman dun mura-mura yata sa IKEA. Right? O basta nire-recommend nung kakilala kong medyo rich na kung may mga bibilin daw ako mga abo-abubot, sa Rustans ko nabilin kasi magaganda yung paninda, which is true. Alright? Status. This dissident's body has been released. Naiuwi na sa Pilipinas at naiburol na nga. Ruling by the Deputy Medical Examiner is deferred pending additional investigation. Manner and case of death will be added to this page when it becomes available. Noted. So, kakalkalin ko ulit itong Hollywood LA News kapag may update na mga kababayan. No, mali natin may update na nga. Because the DME has ordered drug screening, the next public update may take 2 to 3 months. Matagal ang investigasyon. Namatay ito, mga March 8. Wala pang isang buwan, mga kababayan. No, magdadalawang buwan na. May 5th na ngayon, di ba? Mayo 5 na ngayon. So, magdadalawang buwan na. Rest in peace, Juan Paulo Tantoco, January 6, 1981 to March 8. Sabi ko na March 8, 2025. March 8 siya namatay. Formal pronouncement of death was made on Saturday at 12:05 p.m. Na-announce na Tegi Boom Boom na alas 12 ng tanghali. So, titingnan ko yung calendar. Sabado raw Sabado nga ang March 8, mga kababayan.
The dissident, how do I pronounce this? Oh, this dissident, whatever. Oh, the dissident was a Filipino business executive who was part of the family known for owning the Rustans retail chain. Oh, in their home country. He was in the United States apparently as part of the entourage of, take note, naka-highlight, Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines. Naka-publish sa HollywoodLAnews.com kahit i-search nyo pa. So, paano fake news si Dean Chase? Eh, naandun siya sa labas ng hotel nagla-live doon, nag-vlog doon. May namatay ika din sa hotel. Hindi ko muna i-reveal kung anong hotel to. Na-reveal na. Beverly Hills or Beverly Hilton Hotel sa Anemika. Okay? Sa Wilshire Boulevard. Oh. So, kasama ng entourage na binitbit ni Liza Fur, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. Also, may film fest pala noong March 4 hanggang 7. Tapos party-party na noong 8 na overdose na matay. Aabuti ng 2 to 3 months yung autopsy or whatever, di ba? May forensic na ginagawa doon sa bangkay. Ano ang kinamatay? Lagot ka ni Satanas! 2 buwan nang nakakalipas, mga kababayan. Again, mga ate at kuya, ang sabi nung psychic na kaibigan ko, maraming mangyayari ngayong buwan ng Mayo. At ang mga mangyayaring ito ay paborable sa atin. So maybe in June at baka lumabas na nga yung ngayong buwan ng Mayo kasi 'di ba 2 to 3 months daw yung parang forensic ano 'di ba titingnan kung siguro kumuha na sila ng ano 'di ba ng sample sa balat or sa buhok nung Paulo Tantoco, no? Kumuha na sila ng iba well, autopsy, biopsy is buhay, right? Or ano, whatever. So kumuha na siguro sila doon, may dugo or kapirasong laman at titingnan nila kung positibo sa kokaina. Kung positibo sa kokaina, saan bumili at bakit marami. Ang sabi po ni Dean Chase, mga kababayan, ay tumakbo raw ng mga 7 oras, nangingisay na raw, nanginginig yung tao, yung namatay, pero parang iniwanan lang sa room or habang tumatakbo yung party, masama na yung pakiramdam. Pero maybe umattend pa ng saglit sa kasiyahan, sa kanilang party-party, tapos dinala sa room habang nangingisay at inabot daw ng 7 oras bago na-declare na patay na. Aware naman daw sila na na-overdose, hindi nila mabitbit, hindi sila makatawag ng 911 para magpasaklolo. Ang aming kasama dito sa hotel ay nangingisay na, tagaktak ng pawis, iba na ang kulay, baka inaatake ito sa puso. Di ba dapat pagka may emergency na ganun, tumawag kayo ng 911, tumawag kayo ng ambulansya para maagapan, lalo't binitbit mo yan, responsibilidad mo yan. Dinadala mo sa anemika tapos namatay. Tahimik po ngayon ang pamilya nitong taong ito dahil kilala naman sila as tahimik, parang oxymoron, kilala tapos tahimik, kilala tapos very private. Pero hindi nga po, hindi sila pasikat na pamilya, right? Pero known billionaires ang pamilya na may-ari ng Rustans. Ay ito ang tagapagmana tapos natigbak, mga kababayan. Gaano kasakit yun? Right? Sa pamilya ng namatayan. Magkano kaya at kaya bang suhulan ng babaeng ahas ang pamilya ng biktima? Sana po, 'di ba? Merong kamag-anak kahit isa man lang na humingi ng hustisya para sa namatay. Kasi hindi na nila maibabalik ang buhay nun. Kahit kahit ipunin pa nila ang lahat ng kayamanan sa mundo, hindi na nila maibabalik yung buhay nung namatay. Okay? Oh, it is not the LAPD, but the it is not the LAPD or LA Police District, but the Beverly Hills Police Station Department that has jurisdiction in this area. So, it was the Beverly Hills Police Department yung dating nag-iimbestiga, pero may nag-take over. Hindi kaya ang nag-take over ay yung LAPD? Tapos may mga Pinoy doon?
Tapos ginagawa nila ng paraan para mawala sa record si Liza Tanas. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Kaya ba itong lusutan ng babaeng ahas? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.